Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Gia May S. Monteron at sa video na ito ay pag-aaralan natin ang huling kabanata ng nobelang isinulat ni Jose Rizal, ang Infilibusterismo. Ang ating paksa ngayon ay kabanata 39 na pinamagatang Wakas. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang talasalitaan, mga tauhan, buod ng kabanata, aral, pag-uugnay sa lipunan at ilang katanungan upang mas maunawaan natin ang mensahe ng kabanata. Kung handa na kayo, simulan na natin. Ito ang ilang mga talasalitaan upang mas madaling maunawaan ang kabanata. Una ay otoridad, mga taong may kapangyarihan o kontrol. Pangungusap, dumating ang mga otoridad sa bahay ni Padre Florentino upang alamin ang nangyari kay Simon bago siya mamatay. Pangalawa, telegrama, isang paraan ng komunikasyon gamit ang telegrapo. Pangungusap, may mga telegrama na ipinadala upang ipaalam sa mga pinuno ang tungkol sa pagtakas at kalagayan ni Simon. Pangatlo, pagbabago, ang proseso ng pagbabalikwas o pag-iiba. Pangungusap, ipinaliwanag ni Padre Florentino na darating lamang ang tunay na pagbabago sa lipunan kung magiging handa at karapat-dapat ang mga tao sa kalayaan. Pang-apat, kaguluhan, kalituhan o kawalang kaayusan. Pangungusap, ang mga pangyayari sa bayan ay ang pagtugis kay Simon ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao at sa mga namumuno. Panglima, pagkakamali, isang aksyon na hindi wasto o tama. Pangungusap, inamin ni Simon na ang kanyang mga plano at paghihiganti ay isang malaking pagkakamali. Pang-anim, kaluluwa, espiritual na parte ng tao na nanatiling buhay dahil na pagkatapos ng kamatayan. Pangungusap, pinagdasal ni Padre Florentino ang kaluluwa ni Simon matapos ito mamatay sa kanyang bahay. Ito, marangal, may dangal o kagalang-galang. Pangungusap, pinakita ni Padre Florentino ang marangal na pag-ugali sa pamamagitan ng pag-unawa at pagdarasal para kay Simon. Pangwalo, kalayaan, ang estado ng pagiging malaya o walang pangamba. Pangungusap, ayon kay Padre Florentino, ang kalayaan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa kabutihan at pagiging karapat-dapat ng bayan. Pangsyam, pag-asa, paniniwala sa positibong pangyayari sa hinaharap. Pangungusap, sa kabila ng pagkamatay ni Simon, sinabi ni Padre Florentino na may pag-asa pa rin para sa hinaharap ng bayan. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga tauhan sa kabanata. Una ay si Padre Florentino, isang paring Pilipino na kumukup at nag-alaga kay Simon. Siya rin ang nagbibigay ng payo at panalangin sa huling sandali ni Simon. Ikalawa ay si Simon, ang sugatang Kastila na nagtatago mula sa mga otoridad. Sa huling bahagi ng kabanata ay binunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Pangatlo, Teniente, ang nagbigay babala kay Padre Florentino tungkol sa Kastilang nagtatago sa kanyang bahay. Panghuli, si Don Tiburcio de Espadaña, ang asawa ni Doña Victorina na matagal nang nagtatago sa lugar ni Padre Florentino. Ngayon naman ay tatalakayin na natin ang buod ng kabanata 39. Sa kabanatang ito, si Simon ay nasa bahay ni Padre Florentino habang siya ay sugatan at nagtatago mula sa mga otoridad. Dumating ang isang tenyente upang ipaalam na may telegrama tungkol sa isang Kastilang nagtatago sa bahay ng pare. Dahil dito nagkaroon ng pag-aalala sa bahay ni Padre Florentino. Kala ni Don Tiburcio na siya ang tinutukoy ng telegrama, kaya agad siyang umalis upang makaiwas sa mga otoridad. Ngunit sa katotohanan, si Simon ang tunay na hinahanap ng mga ito. Inalagaan siya ni Padre Florentino habang siya ay nagpapagaling. Habang lumalala ang kalagayan ni Simon, nagpasya siyang uminom ng lason upang hindi na mahuli ng mga otoridad. Bago siya pumanaw, binunyak niya kay Padre Florentino ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang mga plano na paghihiganti. Ikinuwento rin niya ang kanyang mga pinagdaanan at mga dahilan kung bakit siya naghahangad ng paghihiganti. Huling sandali ng kanyang buhay, inamin ni Simon na nagkamali siya sa kanyang mga ginawa. Pinayuhan siya ni Padre Florentino na ang tunay na kalayaan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng karahasan at paghihiganti. Matapos mamatay ni Simon, ipinagdasal ni Padre Florentino ang kanyang kaluluwa.
Pagkatapos nito ay tinapon ni Padre Florentino sa dagat ang mga alahas at brilyante ni Simon. Ito ay nagsisilbing simbolo ng pagwawakas na paghihigante at kasakiman at pagtanda ng pag-asa para sa pinaharap. Ano naman ang aral na makukuha natin dito? Una, ipinapakita ng kabanata na ang paghihiganti at karahasan ay hindi solusyon sa problema. Ikalawa, mahalaga ang pagsisisi at pagbabago ng puso. At ikatlo, ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang kung ang mga mamamayan ay handa, mabuti at marangal sa kanilang layunin. Kung iuugnay natin ito sa kasalukuyang lipunan, makikita natin na marami pa ring tao ang naghahangad ng pagbabago. Ngunit ipinapakita ng kabanata na mas mahalaga ang pagkakaisa, mabuting layunin at mapayapang paraan upang makamit ang tunay na pagbabago sa lipunan. Tulad ng sinabi ni Padre Florentino, darating lamang ang tunay na kalayaan kapag handa at karapat-dapat ng mga mamamayan. Bago tayo magtapos, narito ang ilang tanong na maaari ninyong pag-isipan. Una, bakit nagpasya si Simon na uminom ng lason sa halip na mahuli ng mga otoridad? Ikalawa, ano ang ipinayo ni Padre Florentino tungkol sa tamang paraan ng pagkamit ng kalayaan? At ikatlo, ano ang sinisimbolo ng paghagis ng mga alahas at brilyante ni Simon sa dagat? Maaari ninyong ilagay inyong mga sagot sa comment section. Doon nagtatapos ang ating pagtalakay sa Kabanata 39 na pinamagatang wakas ng El Filibusterismo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa araling ito.